paano ka makakabangon after mong ma-scam. Yung pinag-ipunan mo, yung sobrang pinaghirapan mo, yung dugot, pawis mo, nilagay mo sa isang investment na akala mo legit, tuwang-tuwa ka pa. Ang ginagawa pa, nagko-compute ka na ng mga income mo, tapos kung ano yung mga bibilin mo. Tapos, ayun, scam pala. So, ano ba yung gagawin pag ganun? Doble ba yung trabaho? Aasa pa rin ba doon sa ng scam sa'yo? Lahat yan itatakil natin sa video na to. So, ready ka na ba makabangon? Let's go! So, sa mga hindi pa nakakaalam sa inyo, na-scam din ako ng malapit. So, umabot na ng mga nasa 8 figures. So, meron akong friend dati na sobrang katiwa-tiwala naman, Christian naman. Pero, kumbaga hindi mo talaga akalain magagawa niya sa'yo. Tapos yun, syempre nag-trust ako ng malapit. So, yun, medyo may pagkabobo rin ako dati. And then, ayun, boom. Bigla na lang, hindi na niya kaya magbayad. So, ano nangyari? Wala yung pera ko. And then, ipit ako doon sa mga kaibigan kong napa-invest ko. Alam mo yung dumating sa point na hindi ko na alam talaga paano ako makaka-recover. Kasi never ko naman kinita yung ganong kalaking pera. So yun, after mga ilang years, I think mga 3 to 4 years, nakabangon na rin ako. So yun, tuturo ko sa inyo lahat ng ginawa ko na sobrang nakahelp sa akin para makatulong din sa'yo. Number 1 dyan is yung tinatawag na acceptance. Okay? Kailangan tanggapin mo sa sarili mo talaga na na-scam ka. Pero gusto ko rin sabihin sa'yo na okay lang yun. Kasi hindi lahat ng tao gifted ng wisdom na makakaalam agad kung ano yung scam sa hindi. Katulad ko. Akala ko kasi na legit talaga yan. Sobrang kapanay-paniwala. Imposibleng scam yan. Kahit na ilang guro or ilang tito or ilang friends na nagsasabi sa akin na scam yan. Pero para sa akin, sinasabi ko, hindi, baka ito yung new way. Yayaman ako. Hindi nila alam to kasi bago lang to. Parang ganun yung niisip ko. As hindi ako magpapa-affect sa mga sinasabi nila kasi sure na sure talaga ako. And then, ayun. Yun ang nangyari. Ayun nga, umabot pa sa point na nagmamakaawa na ako, sinisingil ko, araw-araw ko tinatawagan, pero walang nangyari. Actually, hanggang ngayon, hindi pa rin ako nababayaran nun. So, yun nga sinasabi ko, kailangan mo lang talagang i-accept na na-scam ka. Kung nagpa-invest ka man, kailangan mo kausapin yung mga nag-invest sa'yo, kailangan mo explain ng maayos, and then sabihin mo lang kung paano mo babayaran unti-unti. Actually, yun nga, no, lalo na kung alam naman nila na hindi talaga ikaw yung gumamit ng pera. Dapat talaga, hindi ikaw yung magbabayad. Kaya lang, ikaw kasi yung humarap. And then, credibility mo yung masisira. According nga sa Murphy's Law, anything that can go wrong will go wrong. In short, it happens. Ganun talaga, matigas ulo natin. Gusto natin kumita ng malaki agad, ng mabilis. Gusto natin maging mayaman agad. Matututo tayo sa napakahirap na paraan. And number 2, kailangan mo lang talaga move forward. Sabi nga sa Meet the Robinsons, keep moving forward. Kumbaga, yung utang na yan, huwag mo isipin na nagkamali ka. Well, nagkamali ka naman talaga. Pero huwag mo na isipin yun. Ang isipin mo lang is nag-grow ka. So, ang goal mo, kunyari, na-scam ka ng, let's say, 500,000. So, ang ginawa kong mindset sa sarili ko is, yung 500,000 na yan, i-goal ko, kitain yan ng isang buwan. Para kung may isip ko man yun, hindi na ako masasaktan. Kung paano paraan man naisip mo, mag-business ka, magtrabaho ka ulit, or anything. Ang pinakamahirap kasi dito is yung emotions mo. Kasi syempre, sobrang bagsak ka, sobrang down mo, baka ma-depress ka pa, ma-anxious ka. So, paano ba natin pwedeng mabaliktad yun? Ito yung ginawa ko. Let's say, yung goal mo is 500,000 per month. Isipin mo lang yung future na kumikita ka na ng 500,000 per month. Isipin mo gano'n kasaya, gano'n kasaya yung family mo. And then, hanapin mo lang kung paano ka napunta ron. Anong klaseng business ba yan? Anong klaseng freelancing work? Ano bang mga skills yung natutunan mo? Tapos, yun yung gagawin mo unti-unti. 1% a day. Huwag ka muna masyadong madali na baka 3 months, 2 months, magpa 500k per month ka na. Posible, wala may imposible. Pero, huwag mo masyadong i-pressure yung sarili mo. Kasi dito ang gagawin natin, from scratch ka ulit. Which is, okay lang kasi magandang challenge yan. Pero yun nga, kung hirap na hirap ka pa rin talaga and na-anxious ka pa rin, baka nga hindi yung panagagawa yung number 1, which is acceptance. Pero kasi hindi kita masisisi kasi napakahirap talaga nun. Accept mo lang and then move forward lang tayo. Mag-grow pa rin tayo tuloy-tuloy. And number 3, seek support. Sa pinagdadaanan mo, lalo na kung sobrang laki yung na-scam sa'yo, kailangan mo talaga ng support. Lahat ng support na pwede mong makuha, kunin mo lang. Not necessarily financially, more on, syempre, kailangan mo ng kasama, either sa business or emotionally. Syempre, kailangan mo ng magandang environment. Kasi kung ano man yung environment mo, ma-absorb mo yan. So, kung environment mo is negative, nagre-reklamo lang lagi, nagko-complain, magiging ganun ka rin. Pero kung environment mo, mahilig grow personally, i-growing skills nila, mag-business, i-develop yung sarili nila emotionally, physically, and mentally, magiging ganun ka din. And kapag nagawa mo na yung lahat sa sarili mo, time will tell na lang kung kailan ka talaga sobrang makakabangon. And ang kagandahan sa pagbangon is you are stronger, wiser, and also richer. Dalawa lang naman kasi, either mas stuck ka lang na dun sa thought na na-scam ka, or mag-move on ka and maging richer ka. So, meron akong ginawang video para malaman mo kung paano mas spot kung scam talaga
yung ina-offer sa'yo. Sabi nga nila, di ba, hanggat may nagpapascam, may mga scam talaga. So in short, di talaga mawawala yung mga scammer. Kahit din sabihin ko sa'yo na wala talagang get rich quick scheme, wala talaga yung guaranteed na 5%, 10% per month, marami pa rin talagang mag-take chances. So kung kakausapin ko yung Job Zamora bago ma-scam, ang sabihin ko lang sa kanya na sobrang wala talagang easy money. Ang gawin mo na lang is i-grow mo yung sarili mo and wag mo iasa sa iba yung finances mo. Sa sobrang daming mga too good to be true na offers, doon mo ma-realize na kapag legit talaga siya, sustainable talaga, totoo talaga siya, eh hindi talaga siya madali. Just like any other ventures, di ba? Sa employment, magsimula ka talaga sa pinakababa. Sa business, magsisimula ka sa negative talaga. Sa Forex, hindi naman agad-agad kikita ka ng 5%, 10% per month na consistent. Kahit ako minsan, may mga months ako na negative ako. So, imposible talaga na merong investment scheme na 10%, 20%, or 5% na monthly na consistent. Kasi kung totoo man yun, hindi na niya kakailanganin yung pera mo. So, kung na-scam ka, huwag ka mawala ng pag-asa. There is really hope. Sobrang daming mga kwento na nabaon sa utang. Pero nung nakabangon naman sila, sobra-sobra naman yung naging kapalit. So, I hope nakatulong tong video na to sa'yo. If meron kang experience about sa mga scam, comment mo na sa baba para magkatulungan tayo. Kita-kits!